They found that Monterrazas did not cause or worsen the flooding. The science does not just say we did not cause the flooding. It says that the systems we have built in place help reduce it. Slater Young, nagsalita na matapos ang ilang buwang pananahimik. Pagkatapos pagbintangan ang kanyang proyekto, ang Monterrazas de Cebu, sa pagdulot ng malaking baha noong nakaraang taon sa Bagyong Tino. Dahil sa malaking pinsala na naidulot di umano ng The Monterrazas, at sa paglabag umano nila sa batas pangkalikasan, kinasuhan ang grupo ni Slater ng criminal case noong Disyembre. Bago natin pag-usapan ang pahayag ni Slater, konting baliktanaw sa isyu ng Monterrazas de Cebu. Sinuspinde ng DENR ang luxury residential development sa upland ng Barangay Guadalupe noong November 2025, dahil sa tatlong construction-related violations. Ilan na rito ay ang pagputol ng maraming kahoy. Sa 700 na puno, 11 na lang ang natira. Dalawa din sa mga retention ponds ay nag-collapse dahilan umano sa pagragasa ng tubig ulan sa Bagyong Tino, noong October 2025. Walang narinig mula sa panig nila. Ayon kay Slater, pinili nilang manahimik sa kasagsagan ng insidente, dahil mas pinili nilang ang siyensya at ang tamang investigasyon ang magbigay ng sagot. Kesa raw makikisali sila sa ingay ng social media. At para na rin maprotektahan ang kanilang pamilya, lalo na ang mga anak nila, mula sa mga paninira at kritisismo na natanggap nila mula sa publiko. Alam niya, na ang mga masasakit na salita na natanggap nila, ay wala kumpara sa pighati na nadarama ng mga biktima sa mapinsalang bagyo. Pero nanatili silang tahimik, at naghintay sa resulta ng investigasyon. When the accusations were made against the Monterrazas project, we held back because we believed that the right thing to do was to let the proper investigations run its course, to let the science and evidence speak, rather than to add to all the noise and confusion. And that is why we chose to stay quiet. Sa pagsusuri na ginawa ng University of Santo Tomas, napag-alaman umano nila na hindi ang kanilang proyekto ang pangunahing dahilan sa mapinsalang baha. Dahil ang Bagyong Tino raw ay may dalang tubig ulan na katumbas sa higit isang buwang ulan, at sa isahang pagbagsak nito, kahit raw hindi nagalaw ang bukid ay magdudulot pa rin ito ng mapinsalang baha. Ayon sa pagsusuri, ang Monterrazas de Cebu ay hindi ang pangunahing dahilan sa pagbaha, at hindi rin daw ito ang nagpalala sa sitwasyon. Dagdag pa ni Slater, dahil sa kanilang proyekto, mas nakatulong pa umano ang kanilang detention ponds sa pagpigil sa pagragasa ng tubig ulan. Anya, mas nilamangan pa raw nila ang requirements na ibinigay sa kanila ng ahensya. Saad niya, hindi nila gawa-gawa ang mga resultang ito, kundi, mula ito sa pagsusuri ng mga grupo na hindi kaugnay sa kanila. At ang mga ito ay available publicly. Anya, ilang pang independent bodies ang nag-imbestiga, at may parehong conclusion sila sa UST. An independent study conducted by the University of the Philippines. These were done by scientists with no connection to the project, no stake in the project. They found that Monterrazas did not cause or worsen the flooding. What caused it was the sheer volume of rain. Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. We did not just meet the required standards for water management. We almost doubled them. Our detention ponds caught and held back up to 99.74% of the excess rainwater coming off our site. The science does not just say we did not cause the flooding. It says that the systems we have built in place help reduce it. Pahayag ni Slater, ay nirerespeto niya ang mga opinyon ng publiko, pero hindi nila palalampasan ang mga paninira. Makikipagtulungan umano sila sa gobyerno, para mahanap ang root cause sa pagbaha sa Cebu. Nagpasalamat din siya sa mga taong nanatili sa tabi nila, at sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanila, sa kabila ng iskandalong kinakaharap nilang mag-asawa. To our family, to our friends, and to everyone who has quietly stood by us throughout these past few months, your support meant everything to us. Maraming salamat. Kasalukuyan, ay binawi na ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENR-EMB ng Region 7, ang kautosang pagpapatigil sa Monterrazas Project. Noong Biyernes, April 17, pahayag ni EMB7 Regional Director John Edward Ang, pinapahintulutan na ng ahensya ang proyekto matapos makakomply ng remedial measures ang developer,
sa paglabag ng Presidential Decree No. 1586. Anya, while the structural measures represent a meaningful step toward reducing flood risk, continued monitoring and maintenance are essential to ensure long-term effectiveness. Dagdag pa niya, in-upgrade raw ng developer ang 23 retention ponds. Ang mga ito ay nililimitahan ang pagragasan ng tubig mula sa bundok. May mga improved stabilization measures na rin ang Monte Roses kabilang na ang erosion control blankets at vegetative growth. Inatasan din ng developer na mag-maintain ng detalyadong operation at maintenance plans at regular hydrologic monitoring data. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento. Ang content creators na sina Slater Young at asawa niyang si Chris Oy, ay naging tahimik sa kabila ng mga batikos na natanggap nila. Nilimitahan nila ang comment section ng kanilang mga social media accounts, at bihira na rin silang mag-upload ng contents. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Slater, at inulan naman ng samot-saring reaksyon ang comment section niya. Marami ang hindi sumang-ayon, at meron ding nagpaabot ng suporta. Napansin din nila ang pagpayat ni Slater, at tila bigla raw itong tumanda. Bukod sa pagiging lead engineer niya, at CEO sa developer ng daang milyong luxury residential condominium units ng Monte Roses de Cebu, na inspired sa Rice Terraces, isa ang mag-asawa sa nagmamay-ari ng top 3 best units. Bukod sa kanila, may unit din si Vern Enciso, na kaibigan ng mag-asawang Slater Young at Chris Oy, na nanahimik na rin ngayon dahil sa pagkadawit sa isyong korupsyon. At may investment din raw umano ang tanyag na si Vicky Bello. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng DENR? Wala nga bang naidulot na pinsala ang proyekto at mas nakatulong nga ba ito sa flood control? Dapat bang ipagpatuloy ang Monte Roses de Cebu? Anong say nyo rito? Comment down below. We respect everyone's right to their own opinion, but we will not stay silent in the face of deliberate misinformation. And we will take all the necessary steps to protect our family from it. We understand that for some, no study or finding will ever be enough. Grief does not follow a timeline, and we respect that. What we are here to say is this: Cebu deserves real solutions. And real solutions can only come from correctly identifying the real cause.